Akala nyo ba tapos na ang selosan? Sus, maling-mali kayo. Sa part na ito, ramdam na ramdam ang Cold War sa pagitan ni Dalton at Cassandra. Ang hirap talaga kapag ang taong mahal mo ay hindi lang basta protective, kung hindi possessive din. At syempre, hindi nagpahuli ang ating punishment master na si Dalton. Pero sa kabila ng tamis at tensyon ng dalawa, may nagbabantay sa kanila. Ang pamilya ni Cassandra nagsisimula na ring maghinala. Pero teka, lumipat naman tayo sa kabilang kampo. Ang toxic level ni Michelle at Garrett ay over the roof na. Parang scream contest ang araw-araw nilang buhay. At hetong plot twist mga suki. Michelle is threatening to take Celine back via court custody. Ang tanong, handa na ba si Michelle na maging ina o gagamitin niya lang ang bata para saktan si Cassandra? Ang daming nangyayari at lalong umiinit ang bawat kabanata. Are you ready for the drama? Tara, alamin na natin. Tahimik lang si Cassandra habang nasa biyahe silang dalawa ni Dalton. Hindi niya alam kung ano bang sasabihin niya. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng kasalanan kay Dalton. Palihim na lang siyang napapabuntong hininga. Kanina pa sila nasa biyahe pa uwing mansyon pero hindi pa rin siya kinakausap ni Dalton. Alam niyang galit ito sa kanya. Galit ka ba? Lakas loob niya na tanong. Nanatili namang nasa harap ang atensyon ni Dalton. Hindi man lang ito sumagot kaya napapairap na lang si Cassandra. Dalton, answer me. Hindi ko nababasa ang isip mo kaya hindi ko alam kung galit ka ba sa akin o hindi. Naiinis na ring wika ni Cassandra. I'm not mad. I'm just jealous. Nakita kong sinubuan ka niya kanina at kinain mo yun. Malamig na sagot ni Dalton. Simula nang makita niya yun ay hindi na nawala sa isip niya. Para siyang mababaliw sa kakaisip kung ano bang ginagawa ni Cassandra at ni Johan nang iwan niyang mga to habang kumakain. I'm sorry about that. Hindi ko naman kasi alam kung paano ko ba siya tatanggihan. Wala ka namang dapat ikaselot sa kanya. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Ginamitan na ni Cassandra ng pagpapaawa effect niyang boses. Napapangiti na lang si Cassandra nang marinig niyang pagbuntong hininga ni Dalton. Alam ko. Alam mo na kung paano ko palambutin, Cassandra. Pero hindi ko gustong pag-aligid sa'yo ng lalaking yon. Sa nakikita ko sa kanya, he likes you. Napaiwas ang tingin si Cassandra. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ba ang pag-confess ni Johan sa kanya kanina. Paano kung lalong magalit si Dalton kay Johan? Napapailing na lang si Cassandra sa sarili niya. Sa tingin niya ay mas makakabuti kung ililihim niya na lang. Magkagusto man siya sa akin. Ikaw pa rin naman ang pipiliin ko. I love you. Pagpapakit ni Cassandra sa kanya. Napatingin si Cassandra sa harapan nila nang biglang i-U-turn ni Dalton ng sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Cassandra kay Dalton. You will see later. Tanging sagot ni Dalton. Hindi na alam ni Cassandra kung saan sila pupunta dahil biglang nag-ibang dinadaanan nila. Malapit pa naman na sila sa mansyon tapos bigla silang bumalik. Saan ba tayo pupunta? May mga tauhan ni chairman ang nakasunod sa atin. Tanong pa ni Cassandra. Alam ko, ako nang bahala sa kanila kapag nawala tayo sa paningin nila. Sagot ni Dalton. Napatingin si Cassandra sa likod nila. Nakasunod pa rin naman ang mga tauhan ni chairman pero may kalayuan na. Mabilis na niliko ni Dalton ng sasakyan. Napapaisip na lang si Cassandra kung saan ba siya balak dalhin. Bakit biglang nagbagong isip ni Dalton? Makalipas ang ilang minutong pagtakas nila ay nagtagumpay si Dalton na mawala sa paningin ng mga bodyguard ni Cassandra. Bigla namang nagring ang cellphone ni Cassandra. Tumatawag ang leader ng mga nagbabantay sa kanya. Napatingin siya kay Dalton. Sagutin mo. Sabihin mong may kailangan lang tayong gawin. Saad ni Dalton. Ginawa naman ni Cassandra ang gusto ni Dalton. Miss Cassandra, pasensya na po pero nawala kayo sa paningin namin. Masyadong mabilis si Mr. Chavez. Nasaan na kayo? Susunod kami. Saad. Pasensya na, nagmamadali lang kami. Naalala namin na may kailangan pa kaming gawin. Sagot ni Cassandra. Hintayin niyo na lang kami sa mansyon. Babalik na naman kami kaagad. Tatawag naman ako kaagad kung sakaling may mangyari. Dagdag pa ni Cassandra sakay binaba ang cellphone para wala nang masabi ang nagbabantay sa kanya. Hinintay ni Cassandra na makarating sila sa pupuntahan nila ni Dalton. Papunta ba tayo ng penthouse mo? Tanong ni Cassandra.
dahil pamilyar na sa kanyang daan na tinatahak nila. Hindi naman sumagot si Delton, kaya walang nagawa si Cassandra kung hindi ang maghintay kung saan sila pupunta. Nang makarating sila sa condominium ay dumiretso na si Delton sa parking area. Ano bang gagawin natin dito? May kukunin ka ba? Kuryosong tanong ni Cassandra. Bumaba naman si Delton sa kasya, pinagbuksan ng pintuan si Cassandra. Sumunod si Cassandra sa kanya. Hinawakan ni Delton sa kamay si Cassandra saka sila pumasok ng lobby at sumakay ng elevator. Kanina mo pa ako hindi sinasagot. Anong gagawin natin dito? Hindi makapaghintay na tanong ni Cassandra. Nakatingin lang si Delton sa number kung saang floor na ba sila. Naiinis naman na si Cassandra dahil hindi man lang siya sagutin ni Delton. Nang bumukas ang pintuan ng elevator ay muling hinawakan ni Delton si Cassandra. Pumasok naman silang dalawa sa loob ng penthouse. Ano ba Delton? Hindi mo ba talaga ako Hindi na naituloy ni Cassandra ang sasabihin niya. Nang siilin na siya ni Delton ng halik. Malalim na halik na tila ba gigil na gigil ito. Delton! Usal ni Cassandra sa ilalim ng halikan nilang dalawa ni Delton. Akala pa naman ni Cassandra ay may gagawin sila o kukunin sa penthouse ni Delton pero mukhang ito ang parusa niya. Hindi mo alam kung paano ko kinontrol ang sarili ko kanina para lang hindi masuntok ang lalaking yun. Gusto mo mawalang galit at inis ko? Then you need to accept my punishment. Malalim pang boses ni Delton. Pilya na lang nang umiti si Cassandra. Sumagot na rin siya sa mga halik ni Delton. That's your punishment. Mahinang usal ni Delton. Kung ganito ba naman ang parusa, then I'm willing to accept it. Dapat ba galitin kita araw-araw? Natawa naman si Delton sa pagiging pilya ni Cassandra. Pinitig itong noon ni Cassandra. Saka siya umalis sa ibabaw nito. Masakit yun ha? Nakangusang wika ni Cassandra. Pinulot naman ni Delton ng mga damit nila. Papaligayahin na lang kita araw-araw if you want. Huwag mo lang akong pagseselosin. Saad naman ni Delton. Nang makarating sila sa mansyon ay saktong dinner na nila. Nakahain ng pagkain sa kusina. Sumabay ka na rin sa amin Delton. Wika ni chairman sa kanila nang bumabato ng hagdan. Sumunod naman na silang dalawa ng kusina. Hindi nila akalain na maagang nakauwi si chairman. Saan nga pala kayo nang galing? Bigla raw kayong bumalik at nawala sa paningin ng mga bodyguard ni Cassandra. Napalunok si Cassandra sa kanya bahagyang sinipang paa ni Delton dahil magkatabi silang dalawa. May kinuha lang kaming documents sa penthouse ko dad. Kailangan ko kasing ibigay yan kay Cassandra. Nakalimutan ko kasing dalhin kanina. Late naman nang maalala ko kaya bumalik kami para kunin yon. Kalmadong sagot ni Delton. Napapatingin naman sa kanilang dalawa si chairman. Nakayuko si Cassandra at nakatingin lang ito sa pagkain niya. Sa susunod, huwag niyo nang uulitin yon. Naglagay ako ng bantay ni Cassandra para masigurong kaligtasan niya. Kapag may kailangan kayong puntahan, isama niyo mga bantay. Habilin ni chairman sa kanila. Wala silang nagawa ang dalawa kung hindi ang tumango. Anong gusto mo baby? Mahinang tanong ni Dahlia kay Celine dahil pinapakain niya ito. Napatingin naman si Cassandra kay Celine. Mom, hindi niya ba hinahanap si Michelle? Kuryosong tanong ni Cassandra. Hindi naman si Michelle ang nagpalaki sa kanya. Saka ilang beses pa lang din silang nagkikita. Hindi nga kilala ni Celine ang mommy niya eh. Sagot ni Dahlia. Tahimik lang naman si Celine na nakaupo sa upuan niya. Wala na rin siyang karapatan sa batang yan. Ayaw ko sanang tanggapin ang anak nila ni Garrett pero bakit ko nga ba idadamay ang walang muwang na bata? Kahit na maghabol si Michelle sa kanya, wala siyang magagawa. Sabat naman ni chairman, napapatango na lang si Cassandra sa kanila. Paano nagawa ni Michelle na iwan ang anak niya kahit na 1 buwan pa lang ito? Bilib na talaga si Cassandra sa konsensya ng taong yon. Dad, pwede bang dito na rin muna ako habang nandito si Cassandra? Naagaw ang atensyon nilang lahat sa sinabi ni Delton. Tinapakan ni Cassandra ang paa ni Delton sa ilalim ng lamesa pero hindi man lang lumingon si Delton sa kanya. Napapahigpit na lang ang pagkakahawak ni Cassandra sa mga kobyertos niya. Why? Ligtas na si Cassandra dito. Hindi mo kailangan mag-alala dahil sisiguraduhin namin na ligtas siya, sagot ni chairman. Gusto ko nga ako na lang ang maghatid sundo sa kanya sa trabaho. Gagawin ko lang naman ito hanggat siya mahuli ng taong yun. Hindi Delton, alam kong close na kayong dalawa dahil isa lang ang hilig yung dalawa. Pero hindi naman magandang masyado kayong close sa dating asawa ng pamangkin mo. Kung nag-aalala ka sa kaligtasan niya, hindi mo kailangan 24/7 na nagbabantay sa kanyang mga bodyguard niya. Maraming driver dito sa mansyon para ihatid siya.
Magiging abala rin sa'yo yon, lalo na at may sarili ka ring business. Pagtatanggi ni Chairman. But Dad, okay lang naman ako. Delton, tama si Chairman, magiging abala pa ako sa'yo. Pagpuputo ni Cassandra kaya napatingin si Delton sa kanya. Umaasa pa naman si Delton na papayag si Cassandra. Delton na lang palang tawag mo sa kanya? Tanong ni Anton. Napalunok si Cassandra. Required bang uncle pa rin kahit nahiwalay na sila ni Garrett? Okay lang naman yun. Wala namang relasyon si Garrett at Cassandra. Si Dahlia naman ang sumagot ni kinatango-tango ni Anton. Kung ganon, hindi na ba ako pwedeng matulog dito? Seryosong saad ni Delton. Diretso itong nakatingin sa kanyang ama. Patuloy namang kumakain si Chairman. Saka nito tinignan si Delton. May mga naririnig na akong hindi maganda tungkol sa inyong dalawa dahil sa closeness nyo. Wala namang problema sa akin ang pagiging malapit nyo sa isa't isa. Pero sana alam nyo pa ring dumistansya. Kung hindi nyo pa alam, pinag-uusapan na kayo na may relasyon kayo. Kung gusto mong matulog dito, you still can. Pero ito lang ang gusto ko. Alam ko may project kayong dalawa, pero sana limitahan yung pagkikita ng madalas. Lalo ka na Delton. Palagi kang nasa kumpanya ng kuya mo. Halos hindi ka na mahigilap ng mga empleyado mo. Umiwas ka na munang pumunta ng kumpanya ng kuya mo. Then go home here. At dito niya nagawin ni Cassandra ang mga dapat niyong gawin. Mautoridad na saad ni Chairman. Nahiya naman na nakayupo si Cassandra. Hindi na siya nagsalita at nagpatuloy sa pagnguya niya. Halos hindi niya namalasahan ang pagkain. Nahihirapan naman si Delton sa gusto ng daddy niya pero wala siyang magawa. I will, Dad. Napilitan niyang sagot sa pinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos silang kumain, nagtungo silang dalawa sa pool area. Sinigurado nilang walang tao sa paligid na posibleng makarinig sa usapan nilang dalawa. Sana, hindi mo nalang pinilit si Chairman. Sinabi ko naman sa'yo na nakakahalata na rin yan sila. Saad ni Cassandra habang naglakalakad sila. Wala naman akong pakialam kung mahalata nila dahil wala naman akong planong itagon tungkol sa atin. Hanggang kailan ba tayo magtatago, Cassandra? Hanggang kailan natin ililihim sa kanila ang relasyon natin? Nahihirapan din ako sa ganitong sitwasyon natin dahil nagiging limitadong galaw ko para sa'yo. Na hindi ko magawang lahat ng gusto ko para sa'yo. Nakokonsensya naman si Cassandra pero hanggang kailan nga ba nila ililihim? Malalaman at malalaman pa rin naman nilang tungkol sa kanila ni Delton. Kapag natapos ng lahat ng ito, kapag nalaman na natin kung sinong taong gustong pumatay sa akin, handa na ako. Ako na mismo nga amin kay Chairman. Ako ang kakausap sa kanila. Sa ngayon, gusto kong mag-focus muna tayo dito. Sagot ni Cassandra na nagbigay ng liwanag sa mukha ni Delton. Akma sanang yayakapin ni Delton si Cassandra nang umatras si Cassandra. Nasa mansyon tayo. Pagpapaalala niya. Natigilan naman si Delton dahil nakalimutan niya. I'm sorry. Kung yan ang gusto mo, then let's do that. Pasensya na kung naipit ka rin. Masyado ba katang pinupuwersa? Miling naman si Cassandra. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa'yo. Alam ko kung gaano mo ko kamahal at kung gaano mo kagustong ipagsigawan sa lahat ang tungkol sa atin. Pero hindi mo magawa dahil sa akin. I'm sorry for being weak. Hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa pero kapag natapos ng lahat ng ito, ako na mismo nga amin kay Chairman. Napatango na lang si Delton sa kato nagbuga ng hangin. Tumingala na si Delton. Kitang-kita nilang malaking buwan. Yumayakap sa kanilang dalawa ang malamig na simoy ng hangin. Pero paano kung hindi tanggapin ni Chairman ang relasyon nating dalawa? Paano kung pigilan niya tayo? Paano kung paglayuin niya tayong dalawa? Nababahalang tanong ni Cassandra. Kung ganun nga mangyayari, umalis na lang tayong dalawa. Magpakalayo-layo na tayo. Wala akong pakialam sa opinyon nila. Hindi naman sila ang nagmamahal kaya kahit na kailan, hindi nila ako maiintindihan. Kung ilalayo man kita sa kanila, handa ka bang sumama sa akin? Ngumiti naman si Cassandra saka ito tumango. Oo naman, kahit saan sasama ako sa'yo. Walang pag-aalinlangan niyang sagot ni kinangiti ni Delton. Kausap na nilang mga detective na may hawak sa case ni Cassandra. Nasa loob sila ng office ni Chairman kasama rin nila si Delton na nagpunta pa ng kumpanya ni Anton. Kung ganun, wala pa ring balita? Tanong ni Delton dahil wala ba lang silang narinig na good news mula sa mga to. I'm sorry sir, we're doing our best to find them. Pero masyadong malaki ang organisasyon na ito. Decades na rin namin silang sinusubukang hulihin, pero masyado silang magaling. Ang tanging magagawa natin, hanapin ang client nila, yung tao na gustong patayin si Miss Cassandra. Sagot ng leader ng mga to. Inis namang napasabunot si Delton sa mukha niya, habang tahimik lang si Cassandra.
Kung hindi nila mahuli ang mastermind, ibig sabihin hindi pa rin siya magiging ligtas. Ano bang rules ng organisasyon na yon sa pagtanggap nila ng client? Kalmadong tanong ni Anton. Ang pagkakaalam ko, kapag si client ay biglang nawala at hindi na sila kinontak, ititigil na rin nila ang mission nila. Namatay man o hindi ang target nila. Yun lang ang magagawa natin ngayon to find the person who wants to kill you, Miss Cassandra. Kapag nahuli ang client nila, posible bang malaman natin sa kanyang organisasyon na yon? Tanong ni Delton, umiling naman ang detective. I'm sorry, Mr. Chavez, pero hindi 100% na mangyayari yon. Magiging client nila, hindi nila kilala ang tauhan ng organisasyon na yon. Sa online lang sila nakikipag-transact. Online lang din ang pagsandang pera. Sa online lang din nila alamin ang target nila at ang mission nila. Kung itatanong mo kung bakit hindi namin sinubukang makipag-fake transact sa kanila, masyado silang matalino. Kinukuha nilang personal info ng client nila. Sagot pa nito, natahimik naman na sila. Ramdam na silang masyadong seryosong case na to. Lalo na't nasa likod din nito ay isang malaking organisasyon. Kung ganun, wala tayong magagawa kung hindi ang hanapin ng tao na gusto kong patayin. Ani Cassandra, nang manahimik silang lahat. Ganun na nga, Miss Cassandra, kailangan din naming makuhang mga taong nakapaligid sa'yo. Wala kang dapat iiwan kahit na maliit na details. Kahit na isang araw mo lang na nakatrabaho, nakilala, isama mo na rin. Kailangan namin imbestigahan silang lahat isa-isa. Problemado namang tumango si Cassandra dahil paano niya naman maalala kung sinong mga nakasama niya. Nang matapos silang mag-usap ay umalis na rin ng mga detective. Sila lang natitira sa loob ng office. Tahimik lang si Cassandra. Kinakabahan siya para sa kaligtasan niya. Don't worry too much, Cassandra. Mahanap din natin ang taong yun. Pagpapagaan ng loob ni Dahlia kay Cassandra. Tipid naman ng umiti at tumango si Cassandra. Lumabas na rin si Cassandra at Delton. Nakatulala lang si Cassandra habang naglalakad sila. Siya nga pala, nasa lobby si Jerry. Gusto ko niyang makita at makausap. Honest ni Delton. Hindi pa ba siya nakakabalik sa New York? Hindi pa. May ginawa pa siya dito kaya hindi siya nakabalik kaagad. Gusto mo bang makita siya? Kung hindi naman ako nang bahalang kumausap sa kanya. Hayaan mo na. Nandito naman na siya. Nakaka-guilty din kasi dahil hindi ko man lang siya na-entertain habang nandito siya. Malaki ang naitulong ni Jeric sa akin. Tumango naman si Dalton sa kanito may message. Si Jeric na magtungo ng office ni Cassandra. Kapag may ginawa siya sa'yo, hinawakan ka against your will. Tell me immediately. Don't worry, sa tingin ko naman na hindi ganang tao si Jeric. Just in case, tumango na lang si Cassandra. Nang makarating sila sa office ay dumating din si Jeric hindi kalaunan. Akala ni Cassandra ay aalis din kaagad si Delton pero sumama pa rin ito sa kanya sa office. Napangiti si Cassandra. Sinalubong naman siya ni Jeric ng yakap. Distance please, ani Delton sa katinulak sa noo si Jeric para lumayo to kay Cassandra. Natawa na lang si Jeric sa kanito sinamaan ng tingin si Delton. Wala naman akong gagawin. Masyado ka namang kinakabahan. Kaya ko bang gagawin si Cassandra sa'yo? Pangaasar ni Jeric. Shit you, natawa na lang si Jeric kay Delton. Maiba ako, kamusta ka na? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Gusto sana katang puntahan sa ospital pero kahit na gaano ka gusto. Ang daming pinapagawa sa akin ng gagong to. Sinuman pa ni Jeric ng tingin si Delton na blanko lang ang muka. Natawa na lang si Cassandra. Okay lang ako, buhay pa naman. Natatawang sagot ni Cassandra. Sumeryosong mukha ni Jeric. Mag-iingat ka. Alam ko namang hindi ka pababayaan ni Delton pero magdoble ingat ka pa rin. Hindi kita kayang puntahan kaagad kung sakaling kailangan mo ng tulong. Ayaw kong ilipat ng gagong dito eh. Kung kailanganin mo ng tulong, huwag ka magdadalawang isip na tawagan ako. Tumango naman si Cassandra. Thank you, Jeric. Kailan nga palang balik mo sa New York? This week din. Siya nga pala, balita ko natanggal na sa trabaho yung nanggaya ng design mo. Hindi na rin siya makakasali sa kahit na anong runway show. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba yun bilang designer. Lalo na't wala nang gustong tumanggap sa kanya. Hindi ka man lang pala nagsampa ng reklamo sa kanya. Hayaan mo na lang ba ang mga kagaya niya? Masyadong mabigat ang ginawa niya sa'yo. Ikaw pa pinagbintangan niyang nagnakaw ng design niya. Nailing na saad ni Jeric. Nakalimutan ni Cassandra ang tungkol sa issue na yon. Ang totoo ay balak niyang magsampa ng kaso kay Rosie pero dahil sa nangyari sa kanya, nawala na yun sa isip niya. Palalampasin ko to ngayon. Maswerte siya dahil may nangyari sa akin dahil kung wala, baka nasa korte na kaming dalawa. Sagot ni Cassandra. Gusto mo bang lawyer ko nang bahalang mag-asikaso sa kanya?
Sabat ni Delton. Napaisip naman si Cassandra. Kung marami nang nawala kay Rosie, siguro naman sapat ng karma yun para sa kanya. Hayaan mo na. Sa tingin ko naman, sapat ng karma niya ngayon. Kung nasa kulungan siya, tahimik lang ang buhay niya. Dahil walang nakakakilala sa kanya doon. Pero kapag nandito siya sa labas, panay pang babatikos ang maririnig niya kapag nakasalubong niyang mga nakakakilala sa kanya. Napatango-tango naman si Delton dahil may punto si Cassandra. Basta, mag-iingat ka. Balitaan niyo ko kagad ng mga nangyayari sa inyo dito. Tumango na lang si Cassandra. Siya nga pala, kapatid mo pala si Michelle Marquez? Muling tumango si Cassandra. Sayang, magaling pa naman sana siyang model. Bala ko pa naman sana siyang kunin na mag-model sa Lux Lane. Pero hindi bali na. Hindi ko kailangan ng mga taong kagaya niya. Paano mo nagagawang makisama sa kanya kahit na siyang nang-agaw ng asawa mo? Bilib na talaga ako sa iyo, Cassandra. Masyado mo kong ginugulat sa mga kaya mong gawin. Ngumiti lang naman si Cassandra. Marami na ring nalalaman si Jeric sa kanya. Tinignan ni Jeric si Delton. Alam kong nasa komplikado kang sitwasyon ngayon. Alam ko namang kaya niyong lampasan yan. Sana nga mangibabaw ang pagmamahal sa inyong dalawa sa lahat ng mangyayari sa inyo. Kung sakali mang hindi mo siya kayang panindigan, just tell me, I can take care of her. Bali ni Jeric kay Delton, pareho na silang seryoso. Napapating na lang si Cassandra sa kanila. Akala ni Cassandra nagbibiro lang si Jeric pero mukhang seryoso to sa nararamdaman nito para sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi siya mapupunta sa'yo. Dream on. Sagot naman ni Delton sa kanya, tinapik ang balikat ni Jeric. Napapailing at bahagya na lang natawa si Jeric. Nagpaalam na ito sa kanilang dalawa, saka siya umalis. Galit na inihagis ni Michelle ang mga vase na nasa sala nila. Namumula ng mukha niya dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. Gulo-gulo na rin ang mga buhok niya. Sunod-sunod siyang sumisigaw habang inihagis ang mga gamit na naaabot ng mga kamay niya. Nang makauwi si Garrett ay sumalubong sa kanyang makalat na sala nila. Napapakamot na lang siya sa noon niya. Hindi niya na maintindihan si Michelle. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makikisama dito. Pagod na rin siya pero wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Tahimik at payapang buhay niya noong sila pa ni Cassandra. Pero simula nang piliin niya si Michelle, nagkagulo-gulo ng lahat. Maraming nawala sa kanya, nagalit sa kanyang pamilya niya, nawala sa kanyang babaeng nagmamahal sa kanya ng totoo pero huli ng lahat para pagsisihan niyang lahat. Ano na naman ang problema mo? Bakas ng pagod sa boses ni Garrett. Naupo siya sa sofa at inalis ang sapatos niya. Hindi niya nalang pinansin ang mga nagkalat sa sahig. Wala ka man lang bang gagawin? Sirang-sira ng pangalan ko sa lahat. Ban na ako sa lahat ng runway show. Inalis ako ng agency ko. Hindi mo lang ba ako tutulungan? Kausapin mo naman ang mga magulang mo. Kailangan ko manatili bilang model. Hindi pa naman sikat ang kumpanya nila. Pero silang pinili ko. Kausapin mo naman sila for me, Garrett. Napabuntong hininga na lang si Garrett. Pagod na siya maghapon sa trabaho niya. Tapos ganito pang sasalubong sa kanya. Pakiramdam niya hindi niya deserve ang maging masaya at magkaroon ng tahimik at payapang buhay kahit na isang araw lang. Ano pa bang magagawa ko? Pareho na tayong walang karapatan sa kumpanya. Isa lang din ako empleyado sa sarili naming kumpanya. Alam mo kahit na anong sabihin ko sa kanila, hindi nila ako pakikinggan. Wala na akong magagawa, Michelle. Wala rin akong magagawa para sa'yo. Para sa atin. Oh, bullshit! Galit na sigaw ni Michelle. Muli na naman itong kinuha ang isang flower pot sa katabi na to sa sahig. Gustong patigilin ni Garrett si Michelle pero tila ba drain na rin ang buong katawan niya. Wala na siyang lakas para kausapin pa si Michelle at patigilin to sa ginagawa niya. Paano si Celine? Paano ang anak natin? Hahayaan mo na lang siya sa pamilya mo? Wala ka man lang magagawin para makuha natin siya? Nasa mansyon si Cassandra at sigurado na may gagawin siya kay Celine. Hindi ko kayang pagkatiwala sa kanyang anak natin, Garrett. Do something. Tanging pagbuga na lang ng hangin ang nagawa ni Garrett. Kilala ko si Cassandra. Hindi niya gagawin yun kay Celine. Kung may balak si Cassandra sa anak natin, sa tingin mo ba, ililigtas pa niya si Celine noong nagkaroon ng sunog sa kumpanya? Mabait si Cassandra. Hindi niya magagawang saktan ng bata. Hilaw na natawa si Michelle sa sinabi ni Garrett. Nilapitan niya ito at hindi makapaniwalang tinignan si Garrett. Really, Garrett? Sinasabi mo ba na may tiwala ka, Cassandra, kaysa sa akin na ina ng anak natin? Sabihin mo nga, pinagsisisihan mo na bang ako ang pinili mo? Nagkagulo lang naman tayong dalawa dahil sa pamilya mo na magaling mangyalam.
Iniwan ko sa yung anak natin, pero anong ginawa mo? Ibinigay mo sa mami mo. Anong gusto mong gawin ko? Punong-puno na rin sigaw ni Garrett. Iniwan mo kami ni Celine. Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga gabing umiiyak siya dahil umalis ka. Wala akong nagawa kaya napilitan akong lumapit sa kanya. Awang-awa na rin ako sa anak natin dahil walang tigil sa kakaiyak. Hindi ko naman alam kung paano siya pahintuin. Kung hindi ka umalis, hindi mo pupunta kay mommy si Celine. Muling natawa si Celine. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Pumayag ka sa sinabi mo sa akin na susuportahan mo pangarap ko. Tapos sisihin mo ko dahil umalis ako? Kung sana lang ibibigay mo sa akin ang mga pangangailangan ko. Hindi ako mapipilitang umalis. Kung sana lang may nagawa ka ng pamilya mo para makapasok ako ng pagmamodeling dito. Hindi ako aalis. Huwag mo akong sisihin sa mga nangyari sa atin. Sinabi mo na ipaglalaban mo ko. Sinabi mo na hindi ko kailangan mag-alala dahil lilipas din ang galit sa'yo ng pamilya mo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha ang shares mo sa kumpanya. Lahat sila bukang bibig si Cassandra tapos ikaw, you want to win her back? Kitang-kita mga litid ni Michelle sa leeg dahil sa galit. Makaramdam ni Garrett ay wala na silbing maipagtalo pa kay Michelle. Dahil kahit na ano sabihin niya dito, may naibabato pa rin si Michelle sa kanya. Tumayo na siya sa kanyang kinuhang gamit niya. Saan ka pupunta? Aalis ka na naman? Palagi mo na lang magtatakasan ng problema nating dalawa. Ano? Papayag ka na lang bang ganyan ang buhay mo? Hahayaan mong agawin ni Cassandra ang posisyon mo bilang legal child ng mga Chavez? Duwag ang bahid mo kung ganun, Garrett. Ano sa tingin mo mangyayari sa ating dalawa? Sana lang tayo pupulutin kapag si Cassandra nang ginawa nilang tagapagmana, ha? Ewan ko sa'yo. Gusto ko munang lumayo at magkaroon ng katahimikan pansamantala. Nakakabingat, nakakasawa ng pagbubunganga mo sa akin, Michelle. Pagod na ako. Walang ganang saad ni Garrett at akmasa na nga alis ng harangan siya ni Michelle. May relasyon si Cassandra at ang Uncle Delton mo. Hahayaan mo na lang ba sa kanila mapuntang lahat ng kayamanan niyo? Kunot noong tinignan ni Garrett si Michelle. Saan mo naman nakuha yan? Ang dumi talaga ng utak mo, Michelle. Wala ka nang magandang sinabi sa ate mo. Hindi ko alam kung bakit pinagpalit kong magandang buhay ko noon para sa'yo. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Garrett. Pero tinanggap niya yun. Ang kapal naman ng mukha mong ako lang ang sisihin mo. Hindi kita pinilit na piliin ako. Hindi kita pinilit na mahalin ako tapos ako lang ang sisisihin mo ngayon. Alam ko namang nagsisisi ka lang ngayon dahil mas maganda na ang buhay ni Cassandra kaysa sa'yo. Hindi ba? Gusto mo lang bumalik sa kanya para makuha mo ulit ang maginhawang buhay mo noon, hindi ba? Sa tingin mo ba, hahayaan kitang makawala sa akin? Magsama tayong dalawa habang buhay. Hindi ka makakaalis sa akin. Tandaan mo, may anak tayong dalawa. At ito rin ang sabi mo sa magaling mong ina. Hindi ko ibibigay sa kanila si Celine. Blankong tinignan ni Garrett si Michelle na hindi na nagsawa sa kakasigaw. At anong gagawin mo? Ilalaban ko sa korte para makuha kong custody ng anak ko. Ang batang wala pang 7 taon mahigit ay hindi pwedeng mawalay sa kanyang ina. Hindi ko ibibigay sa kanilang anak ko. May diing sambit ni Michelle, saka ito umalis at tumakyat ng kwarto niya. Diyos ko, nakakaloka hindi ba? Akala natin ay safety zone ng mansyon pero mukhang kahit saan magpunta si Cassandra, dala-dala niyang panganib. Pati na rin ang gusot sa kanyang puso. Kitang-kita natin kung paano unti-unting winawasak ni Michelle ang sarili niya. Sa halip na ayusin ang buhay, pinili niyang maghasik ng gulot ang pinaka-nakakatakot, ang banta niyang kukunin ng bata. Mga suki, ito ang aral na baon natin. Ang pag-ibig na nakabase sa pagmamay-ari at inggit ay hindi kailanman magiging masaya. Tingnan niyo si Garrett at Michelle. Kahit na magkasama sila, para silang nasa loob ng impyerno dahil wala silang tiwala at respeto sa isa't isa. At kay Cassandra at Delton naman, ang kanilang sekretong relasyon ay isang pagsubok sa katatagan. Ang pagtatago ay madali pero ang pagharap sa realidad ang totoong labanan. Sa tingin niyo ba, mananalo ba si Michelle sa kaso para makuha si Celine? O tuloy na siyang tatalikuran ng pagkakataong magbago? At si Cassandra, hanggang kailan niya kayang itagong lahat kay Chairman? Abangan natin ang susunod na mga revelasyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at i-comment ang inyong mga team. Tingin niyo ba, ay dapat na bang aminin ni Cassandra ang lahat? Muli po ako si Miss Maria. Kita-kits sa susunod.